Pagkatapos nating tulungan si Sherwin sa kanyang pag-aaral, eto, yung mga kapatid naman niya ang ating kinumusta. Kaya't mga Igsoon, tara't samahan niyo kami, puntahan natin ang kanyang mga kapatid doon sa bukid. Ganda. Sabay mga pa-babalaan. Shout out na sa mami ko rin. Ilan ba? Ako dali, kubagir ba? Kasi tadi. Bagir na lang. Ngayon na kayo. Okay ko sa bag. So mga Igsoon ay aakyat na kami ng bukid ngayon doon sa bahay nila Sherwin. Kaya lang dalawa. At wala namin yung mga grocery para sa kanyang kapatid. Juga sa video ba? Laputan. Pagdating namin sa Karatig Barangay, ay nagpatulong kami sa isang kaibigan ni Sherwin, yung nasa unahan. At dito'y nadaanan namin na parang nasa pinakatuktok na kami ng bundok. Ito naman ay pababa sa mismong barangay nila. Pagdating sa kanilang bahay, ay nandoon nga ang kanyang kapatid. Para masurpresa namin, ay pinabili namin ng isang sakong bigas. Sa hindi niya alam ng yung bigas na kanyang bibilhin, ay para rin pala sa kanya. Nahirapan kaming kumbinsihin siya pumili ng bigas dahil sa kanya ay aalis din pala siya sa bahay nila. At pupunta siya sa kanilang tiyahin para doon naman titira. Pero kalaunan ay nakumbinsi rin namin siya. At mga Igsoon, kung napapansin nyo, sementado pala yung kanilang bahay pero medyo magulo. Kasi hindi ito matapos mamatay ang kanilang ama. At bumaba din ang kilo ng goma. Kaya hanggang ngayon ay ito pa rin yung itsura. Nakikita nyo naman na hindi maayos yung mga bintana at pinto. Kaya wag nyo silang i-judge na mayaman sila. Habang umalis pa si Dave, eto ay pinadala na namin ng Janry ang mga grocery na dala namin. Dito ay inayos na namin ang sorpresa para sa kanya. Siyempre maraming salamat pala kang Sir Richard na nag-sponsor ng mga grocery ito para kay Dave. Please paki-follow nyo rin po siya mga Igsoon. Kasi po isa po siya sa generous nating sponsor simula pa noon. Hanggang sa ngayon ay tuloy pa rin siya nagbibigay sa mga taong mahihirap sa buhay. Sir Richard, God bless po. And more blessings to come. Dito ay dumating na si Dave. Tara at samahan niyo kami at tingnan natin ang kanyang reaksyon sa mga sorpresa natin para sa kanya.
At maliban sa mga grocery ay inabutan din natin si Dave ng counting cash para may pangbili siya ng kanyang gustong bilhin. At pagkatapos ng sorpresa para sa kanya ay pinuntahan din natin ang kanyang kapatid pa na babae na kung saan ay nakatira din na kanilang kapitbahay. Sabi na mo, banasan niya na. Ito, lagi may magkalis. Hindi siya pag ginana. Salig lang, gana may ginungutabang sa tuwa. Makaroon ako, diba? Na inabot ng basic. Walang ligang ano. Wala na. Ilang anak ko dyan, nagpagkinaboy. Maglisad ng juta, pero suko ko ta. Uy, juta, diba? So, padayan lang kita. Sa makaroon nga. Diba, naibit yung nabot. At least, nagkindi na sinundan ng tao nga. Dapat tayo sa itong kinabukoy. So, ikaw, padayan kag sila. Ay, agad lang, pasama sa sila. Kaya nakalisad ka dito. Kumbaga, kita kampo, idungog yung pagkampo sa Ginoo. Minak mo ka. Okay? Kanayo? Dili na ka mapasuanan, dili na ka mambuli magsudan. Moto ko, pagpasalamat kay God nga na yung litabang sa tuwa. Kaya nakasabot ko sa itong sitwasyon. Sumura to kung ingon nga. Alas nagawa sir, is disundi kay sir, kaya nang sud kayo kay makakita may ka ng mga pamilya nga kung dito sila. And kami, ano ba, kulang. Kaya nakatak pa dyan. Kulisod kayo sa mga part. Pag-abot nga, inana. Magkaroon na dyan magbuhan din salig. Simba ka wala. Simba dyan mo kayo. Karang ganing, sigula taga-simba. Di ba? Ang ginawa, magpadog yung muso. So, yung time na kuling niya siya, mabalik yung muso yun. Simba kita ninyo. Wala na? So, karoon na, tungkol sa yung mga dito, itong isitawan, kung saan na to. Yes, sir. So, kataraming isa yung taon, nakahilang sa yung ano? Dave Nori. Dave, ako di si Erwin. Di siya katawa sa iyang grasya nga natawat. Pagkatapos ay pinuntahan naman namin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Katulog mo ba na siya, kuya? Parang dinurog ang aking puso. Inbang magkahalong masaya at nakakalungkot sa Yakaw kasi muli sila nagkatagpo. At malungkot naman ako dahil kay lupit ng tadhana para sa kanila. Kailangan nilang maghiwalay para lamang mabuhay. Pero alam kong pagdating ng panahon ay magkakasama rin silang muli at pero hindi na sa ganitong sitwasyon kundi sa isang maaliwalas na tahanan kasama ang kanilang ina. Mga igsoon, alam kong hindi madali ang pinagdaanan ng tatlong magkakapatid kasi katulad nila ay ganun din ang buhay ko noon. Nung mag-ilan ako, hindi sa piling na aking mga magulang kundi sa aking mga tiyahin at lola. At kami magkakapatid ay hiwalay rin at muli kami nagkatagpo nung medyo malaki na ako. Pero kahit na ganun ay mahirap pa rin. Kaya mga igsoon, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta niyo sa mga video ko. At kung dumating ka sa puntong ito, paki-like naman at paki-share ng video ito para marami pang makakita at pa-inspire sa video ni na Sir Erwin. Ang pag-share po at pag-like ninyo ay malaking tulong na po para sa akin. Diyos na po ang bahalang sumukli ang kabutihan ninyo. Kaya mga igsoon, maraming salamat at lagi nating tatandaan na nasa Diyos